Yes. Wait lang. Saan ba dapat kayo nakatingin? Serious. Gandang araw! Magandang araw! Ngayon? Ngayon! Ngayon? Ngayon na! Ngayon, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng isang pananaliksik. Pananaliksik, merong 5 kabanata. Pero ang ituturo lang namin ngayon ay ang unang kabanata. Ang unang kabanata ay ang suliranin at ang kaligiran nito. Ang unang kabanata ay may 7 bahagi. Ang una ay panimula. Ay! Kaligirang pangkasaysayan. Balangkas konseptual, Paglalad ng suliranin, Kahalagahan ng pag-aaral saklaw at limitasyon, at ang definisyon ng terminolohiya. game na ba? Panimula. Dito pinapakilala ang gagawin pag-aaral. At dito rin tinatalakay ang paksa na gagawin sa pag-aaral. Kalimitan, ito ay binubuo ng 500 na salita o higit pa. Kaligirang pangkasaysayan. Ito ang bahagi ng pananaliksik na kung saan tumutugon sa tanong na ano ang ginawa ng ibang mga mananaliksik hinggil sa paksa. Ito ay kadalasang binubuo ng 500 o higit pang mga salita. balangkas konseptual. Ito ay nagpapakita ng presentasyon ng paradigma ng pananaliksik na kailangan ay paliwanag ng maayos. Ito ay naglalaman ng pagkakabla, proseso at pinalabas na buhay. Palalad ng suliranin. Dito nilalahat ng suliranin tungkol sa mga tanong o problema na nasa loob. Kahalagahan ng pag-aaral. Inilalahad dito kung sino ang magiging o kung sino ang mga makikinabang sa nasabing pag-aaral. At halhadin dito kung ano magiging contribution nito sa larangan ng edukasyon at sino. Saklaw at limitasyon. Ito ay tumutukoy sa lawak ng nasasakupan ng pag-aaral kaugnay ng kanyang paksa o layunin. Ito rin ay tumutukoy sa kahinaan o mga bagay na hindi na sinasaklawan ng pag-aaral. Definisyon ng mga terminolohiya. Dito ay nilalahad o nililista ang mga salita o parirala na may espesyal na gamit sa pag-aaral. Tanging ang mga salitang ito lamang ang bibigyan ng definisyon. Game na ba? At yun nga! Napakadali, di ba? At yun nga ang paggawa ng kabanata 1. At sana makatulong kami sa inyo. At kami ang ikasyam na grupo na nag-iiwan ng kasabihan, mag-aral na mabuti para hindi mabubuti.